pamilya ko. Kasi ito po yung ginawa nila sa akin. Grabe. Binaboy nila ako. Tinakot nila ako. Pinatatangan na papatayin. Yung mga anak ko, magulang ko, pati ako. Bigay ko yung gusto nila na magbabayad ako sa kanila. 1 million. Ano nga ba ang nangyari sa 10 taong walang katapusan di mandahan, piyansahan at bangayanin na Bong, Denise at Cedric? Laging nasa huli ang pagsisisi. Kung totoo man yun na guilty talaga si na Cedric or si Denise Cornejo man lang ay nagkamali siya ng taong. What's up everyone? Welcome back and welcome back to me. Ang pag-usapan natin for today's video ay tungkol sa kaso ni Denise Cornejo, Cedric Lee at Bong Navarro. Ano nga ba ang nangyari sa 10 taong walang katapusan di mandahan, piyansahan at bangayanin na Bong, Denise at Cedric? At ano ang natutunan natin sa 10 taong itinakbo ng kaso ng tatlo? So, kung bago pa lamang kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. This is Gray Bonet, ang inyong Katsis Maxter. Si Bong Navarro ay kilalang magaling na actor, comedian at isang sikat na host sa isang noontime show ng ABS-CBN, ang 8 Showtime. Samantalang si Denise Cornejo naman ay isang model actress. At ang kanyang kaibigan si Cedric Lee ay isang negosyante. So paano nga ba ito nagkadambohol-bohol itong tatlo at nauwi sa walang katapusang kasuhan at demandahan sa loob na tumagal ng 10 taon? Nangyari ang unang pagkikita ni Bong Navarro at Denise Cornejo noong January 17, 2014. At pagkatapos na 5 araw ay nasundan ulit ito noong January 22, 2014 kung saan inimbita ni Denise Cornejo si Bong Navarro sa kanyang condo unit. Ayon sa pagkakasalaysay ni Bong, ay pasado alas 10:30 o alas 10:45 nang pumunta ito sa kondo ni Denise noong January 22, 2014. Kay Bong Navarro sa kanyang salaysayin ay pasado alas 10 January 22, 2014 nang pumunta siya sa condo unit ni Denise Cornejo. Tinawagan naman siya ni Denise na susunduin siya dahil masyadong mahigpit ang kanyang security system. Pumunta doon si Bong dala ang isang pagkain at noong 10:30 ng gabi sa CCTV ay sinalubong si Bong Navarro ni Denise Cornejo. Noong 10:45 siya naman pagdating ni Cedric Lee. Ayon sa kwento ni Cedric Lee ay nakita umano niyang nakapatong si Bong Navarro kay Denise Cornejo na ginagahasa ito. Kung kaya't mabilis na silang rumispende kasama ang mga kaibigan niya at binugbog nila si Bong Navarro. Ayon din kay Cedric Lee ay hindi daw nila ito bugbog kundi nagkaroon lamang ng kunting sakitan. Sakitan ba yun? Nagka-black eye na si Bong. Salungat sa sinabi ni Cedric Lee na nakita niyang nakapatong si Bong Navarro kay Denise Cornejo, ayon naman sa salaysayin ni Bong Navarro, pasado 10:45 na dumating siya doon at nung nakarating mismo siya sa unit ni Denise Cornejo ay mayroong lalaking naghihintay sa kanya na bigla siyang inambahan kaagad at pinaupo sa sofa. Pagkatapos nito ay pumasok si Cedric Lee at may kasama pa itong mga lalaki. Bigla umano nitong pinagsusuntok si Bong at pinahubad ng kanyang short at pinapaamin gamit ang isang video na ginahasa ko ang aking kaibigan. Ayon pa kay Bong ay nagsimula umano siyang pirahan ng mga ito na nag-umpisa sa 100,000 piso hanggang sa umabot ito ng 500,000 pesos hanggang 1 million peso hanggang sa sinagad-sagad nila sa 2 million kung saan umalma umano si Bong na hindi niya kayang ibigay ang kanilang hinihingi. After that, may dumating din na isang lalaki na malakitawang katawan kung saan nagsabi na ipapablatter nila ang nangyaring insidente kung saan piniringan nila ang mata ni Bong at dinala sa isang presinto kung saan kinabukasan noon ay pumutok ang balitang isyu ng rape case ni Denise Cornejo laban kay Bong Navarro at ang pangbubugbog ni Cedric Lee kay Bong Navarro. Noong January 28, 2014, nagsampa si Bong Navarro kina Denise Cornejo at Cedric Lee ng kasong Serious of Illegal Detention. Noong April 10, 2014, dinismiss ng korte ang rape case laban kay Bong Navarro na isinampa ni Denise Cornejo at Cedric Lee dahil sa pabago-bago nilang statement sa pangyayari noong gabing yun. April 27, 2014, naaresto si Cedric Lee sa kasong Serious of Illegal Detention kay Bong Navarro. At noong April 5, 2014 ay naaresto din noon ng mga panahon na yon si Denise Cornejo. 2014, nakalaya si Denise at Cedric Lee matapos silang magpiyansa.
Pagkatapos ng 4 na taon, July 27, 2018, ay nahatulang found guilty sina Cedric Lee at Denise Cornejo ng grave coercion na isinampa ni Bong Navarro. 2018 to 2020, nagkaroon ng resolusyon ang DOJ kung saan pinalitan din ito ng koneksyon ni Cedric Lee kung saan na ibinasura ang kasong laban kay Denise Cornejo. July 21, 2022, sinabihan ng prosecutor office si Denise Cornejo na magsampa ng kasong rape at act of lasciviousness kay Bong Navarro. At noong September 19, 2022, sumuko si Bong Navarro sa NBI at pansamantalang nakulong dahil sa inilabas na arrest warrant sa kanya. Tagal noong December 6, 2022 ay nakalaya si Bong Navarro pansamantala dahil nakapagpiyansa ito ng 1 million. February 8, 2023, ibinasura ng Korte Suprema ang kasong rape at act of lasciviousness kay Bong Navarro na isinampa ni Denise Cornejo dahil nga sa probable cause ng pabago-bago na statement ni Denise Cornejo at ang statement din ni Cedric Lee na pabago-bago rin. At ayun na nga mga ka-chicks, after 10 years sa loob ng isang dekada pagkatapos ng walang katapusang batuhan ng salita, walang katapusang piyansahan, walang katapusang demandahan ni Bong Navarro, Cedric Lee at Denise Cornejo, ay nagkaroon na nga ng pasya ang Korte Suprema. Nahatulang found guilty sina Cedric Lee at Denise Cornejo ng serious illegal detention for ransom. Sila ay makukulong ng mahigit 4 na taon o nahatulan sila ng reclusion perpetuo habang buhay na pagkakakulong o mahigit 40 taon. Imagine, 40 years silang makukulong. So, kung 30 plus si Denise, lalabas na siya na 70 plus. Kung pumasok ka na, ikaw ay sariwa, paglabas mo, tuyot na tuyot ka na. So, ang masasabi ko lang kay Denise ay deserve. Deserve mo yan sa ginawa nyo kay Bong Navarro. Actually, I am a supporter of Bong Navarro nung day 1 pa lang ng kaso na yan. Alam naman natin lahat na syempre nagkamali din si Bong mga panahon ngayon, nung mga panahon na yon. Salamat naman si Bong Navarro sa lahat ng sumuporta sa kanya at nanatili sa kanyang tabi sa loob ng 10 taong pagkikipaglaban kina Cedric Lee at Denise Cornejo. Ang sabi pa niya ay habang buhay siyang babawi sa kanyang partner na girlfriend pa noon na si Tanya. Ayon nga kay Bong ay isang malaking pagkakamali ang nagawa niya noon sa partner niya kung saan na-test ang kanyang loyalty. Siyempre, di ba, in a relationship ka tapos may lumandi siya, pupunta ka doon. Ayun, abog-bugber na katuloy, Bong. So, ayun na nga, ang masasabi ko lang ay mabagal pa rin ang justice system ng ating bansang Pilipinas. Di ba? Sa 2014 din, 2024 pa nahatulan ng guilty ang dalawang salarin na si Denise Cornejo at Cedric Lee. At yun na nga, ang justisya ay para lang sa mga mayayaman siguro na rin, di ba? Sa justice system, kung mahirap lang yan, o kung walang pera si Bong, ay nakulong na si Bong. Kawawa naman si Bong. Makukulong siya, di ba? Ang justice system talaga ng Pilipinas ay para lang sa mayayaman. Ang mga middle class ay lalaban ka pa ng lalaban ng bonggang-bongga at mawawalan ka pa ng pera. Ang masaklap niyan, kung natalo ka, tapos wala kang kasalanan, natalo ka na nga, naging pulubi ka pa. Yun na mga ka-chicks max, bago matapos ang video na to ay magpapayo lang ako sa atin dyan sa mga nakikinig sa akin, sa mga subscriber ko, kuno na konting-konti lang ay ang mapapayo ko lang sa inyo mga ka-chicks max ay piliin natin ang taong didikitan natin o pakikisamahan natin, diba? Kumbaga, kung alam natin na bad influence ng taong ito, hindi siya nakakabuti sa atin at pagagawin na tayo ng mga hindi magagandang gawain o mga illegal na gawain ay exit na. Humanap ka ng much better person. Huwag mong sayangin ang sarili mo sa taong yun na ihahatak ka pababa o sisirain lang ang buhay mo. Kung alam mo na sa una pa lang ay may red flag na siya o mayroong mga bagay-bagay na siya na ginagawa na hindi mo nagugustuhan, na pinapagawa din niya siya, huwag na, umixit ka na. Diba? Kung bad influence siya sa'yo, makakahanap ka pa. Ang mundo ay isang malaking quiapo. Maaagawan ka. Joke lang yun. So yun lang mga ka-chicks, pipiliin natin ang magiging kaibigan natin, ang magiging jowa natin, ang magiging person to be with natin. As long as magiging good influence siya, magkakaroon siya ng magandang impact sa buhay natin. Tuturuan niya tayo kung paano mamuhay ng tama at higit sa lahat patas, doon tayo. Pero kung tuturuan nilang tayo ng mga bad things like sa ginawa kay Bong Navarro, sa ginawa ni Cedric Lee at kay Denise Cornejo na kung saan nasira nga ang buhay ni
ni Denise, makukulong siya ng 40 years, ay, ayun na, kawawa naman si Denise talaga kasi parang feeling ko talaga is minamanipula siya ni Cedric. So masasabi ko lang is pipiliin natin yung taong to be with natin, to be with forever natin, kaya alam mo lang forever. So doon na lang tayo sa magkakaroon ng positive impact sa atin at positive vibes. Huwag tayo sa bad influence dahil ang bad influence magkakaroon ng hindi magandang influensya sa atin ay dadalhin tayo sa kadiliman. So thank you for watching till my next vlog. Bye bye.